Okay. Hello everyone, welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome back po dito sa ating sa ating live stream tonight. Oo, at anong araw na ba ngayon? Thursday na, May 21 na mga babayan. O, konti na lang. Tapos na ang Mayo. Bilis, no? Nangalahati na agad ng 2025. 2026. 2025. Ano ba yun? Oo, nangalahati agad ng 2026. Ang bilis. Mhm. Tapos konting panahon na lang, December na. My goodness. Saan nakakita? Di ba para lumipas lang ang 2020, 2026? Diyos ko. Mm-hmm. Nakakainis. Hindi pa ako tapos. para feeling ko, ang daming para feeling ko, ang dami pang kailangan gawin. Kulang. Oo, konti na lang June na eh. Mm. Tapos konti na lang. Bababa na si Presidente. Tapos maghahalal na tayo ng bago. Tapos the cycle continues. The cycle continues. Ganun lang. Oh, tuloy-tuloy lang ang But anyway. Ay, shucks. Anyway. So, ayun mga kababayan. Tuloy natin yung kwentuhan ha. Mm-hmm. At ito medyo nagulat ako na lumabas tong balita na to. Actually, hindi ko nga ine-expect na Malacanang ang maglalabas. Mm-hmm. V. Soriano, salamat po sa inyong super chat, ha? Yan. Hindi ko in-expect na Malacanang pa ang maglalabas nitong balita na to. Mm-hmm. What do you mean by tinabla? Mm-hmm. Anyway, lalabas sa Jose Marichan. Sana Medloto Baldoesa. Oo nga, malapit na. Ilang buwan na lang. 3 buwan na lang. Anyway. Ayan. Si Sir Mascachi, dito na. Ayan. Okay. Okay. Iyakin si Pia Cayetano. Kanina, topic natin kanina, si Pia Cayetano. Panoorin nyo na lang yung replay. Okay. So, ito na nga. Di ba, napaamin na nga si Robin Padilla. Na siya na meron siyang dalang Fortuner. At, pero ang hindi niya inamin, kung sino yung sakay ng Fortuner. Yun ang hindi niya inamin. Actually, hindi nga niya sinabi kung sino yung sakay niya sa Fortuner. Oo. Kaya naman ako, nagulat ako, hindi ko in-expect, mga babayan, na Malacanang ang maglalaglag sa kanya. Tinabla ang tiya. Hindi, mamaya. O, sige, mamaya wag ka mag-alala, Pinit. Pag-usapan natin yan. Oo. Hindi ko in-expect, mga babayan, na Malacanang ang sa kanya. Ang mag-i-expose sa kanya, guys. Hindi ko talaga in-expect. Matapos siyang balatan niya. Matapos siyang balatan? Bait-baitan. Sabi ni Tarles ko, bait-baitan kay Mel Chanco eh. Di ba? Feeling close pa eh. Di ba? Parang may paano-ano pa siya kay Tita Mel, ganyan-ganyan. So may ganyan-ganyan siyang drama, di ba? Nakakatawa na lang eh. Pero alam niyo mga kababayan, eto nga, Malacanang mismo nag-expose sa kanya. Kasi naglabas ang Malacanang ng video mga kababayan na si Bato, siya kasama niya si Bato na lumalabas at isinakay doon sa sasakyan niya. Alam niyo masaklap dyan, guys. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Oo, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. So, feeling ko, present ba si Robin kanina? Hindi ko napanood kasi yung live eh. Present ba si Robin kanina? Sa Senate? Present ba siya? Parang hindi ko siya nakita eh. Parang hindi siya present kanina. Present siya? Ayan, sige. Huwag kayong magkalala. One of these days, absent na rin niya. Kung present siya today, baka after Monday next week. baka absent na rin siya.
Ito kasi mga babayan na nangyari. Ito yung inilabas ng Malacanang today. Gulat ako, Malacanang mismo naglabas eh. Yan, no? Palace releases video of De La Rosa Padilla leaving the Senate premises. Eto na nga. Mm-hmm. Mm-hmm. Eto na. Oo. Ayan. Ayan. Oh. Panoorin natin, guys. Ayan. Oh. Walang audio doon. Ayan. Ayan. Oh. Ayan si Robin. Ayan si Robin. Idol. Si Idol Robin. Oh, may babae. Di natin alam kung sino yung babae na yan. Ayun si Bato. Nakakap pa, oh. 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 Si Bato. Oh, ayan, oh. Pak. Sino kaya yung babae kasama? Baka asawa. Ayan, yung guard, oh. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan si Bato. Diba? Ayan, oh. Ayan, yung Fortuner, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan, si Robin yan. Yun, oh. Yun, oh. Si Robin, oh. Yun, oh. 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 Ayan, si Robin, oh. Sa kabilang side sumakay si Bato. Para hindi kita sa CCTV. O yeah, wala na. Malis na. Diba? Huli ka, Balbon. Huli ka, Balbon. Nasaan na yun? Saan na si... Sino nga yung babaeng kasama ni Bato? Si Bato. Ano? Oh. Diba? Pag parang K-drama na kontrabida yung andito itsura ni Bato eh. Naka-all black eh. Diba? Sa mga K-drama, lahat ng mga kontrabida doon nakaitim. All black. Black cap, black jacket, black polo, black pants, black shoes, lahat black. Naka pa yun, naka face mask pa din yun, naka-black. Naka-black na face mask. Kulang na lang face mask na black eh. Pwede ka na pang K-drama, boy. Ganun eh. O, ganun sa mga K-drama eh. All black siya. Ngayon, may problema si Robin Padilla. Meron siya malaking problema dito, guys. Kasi, this is what we call accessory. Accessory siya sa pagtakas. This is obstruction. Obstruction to. Malinaw na malinaw yan. At mas delikado ngayon na hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. And they have their reasons. Diba? 951. 951 ang boto. Mamaya pag-usapan natin detalye. Pero 951 ang boto. 9 in favor, 5 dissenting, 1 abstain. So, talo. Talo yung ito, kung sino man yung bumoto na bigyan ng TRO. Ngayon, mga kababayan, sige, mamaya natin puntahan yan. Oo. Mamaya na natin puntahan yan, guys. Pito muna tayo. So, nakita na. Yan, no? Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang namataan yung pagtakas sa Senado. Nakita at na-trace kung saan sila pumunta. Don't ask me how. I don't know. Pero iniisip ko, baka sa network lang ng CCTV. So, halimbawa, paglabas mo ng kalsada, ng Senate, syempre, may mga CCTV na yan, di ba? Sa mga kalsada kayo, uso na yung CCTV. So, kung saan ka man dumaan, matutukoy ka na kung saan ka pupunta. At ang sabi, siya daw ay papunta ng Makati. Papunta siya ng Makati. Kaya sa Makati, no? Ano ba meron sa Makati? Sino bang nasa Makati? Si Binay? Magkakampi ba sila ni Binay? Hindi ko alam eh. Oo, hindi ko alam eh. Ba't kayo nagpunta Makati? Ano meron sa Makati? Nag-check-in kayo sa hotel? Ano ba? Paano ang sistema dyan?
Di ba? Anong sistema dyan? Oo. Baka nagpalit ng sasakyan, we don't know. Pero siguro naman, matutukoy naman pag nagpalit ng sasakyan. So, assuming ganito, let's say merong condo si Robin Padilla sa Makati, di ba? Which is hindi rin naman malabong mangyari. Paparada siya sa loob, papalit sila sa sasakyan, may lalabas sa sasakyan. And kung tinted yung sasakyan, you won't know kung ano yun, kung anong sistema doon, di ba? Oo, pwedeng, ano na, katabi daw ng Tagig, sabi ni Jasmine. Yung pala meron sa Makati, katabi ng Tagig. Di ba? Madaling itawid. Oo, isang kalsada lang. Oo, isang kalsada lang ang tawid doon eh. From Makati, Ayala, dire-diretso papuntang BGC. Malapit nga naman sa Taguig. Kung ayaw mo mag-BGC, daan ka sa likod sa may mga Pembo, di ba? Sa Sembo, sa Pembo, yun, dire-diretso yun, papunta rin yung Taguig yun. Ay, naka. Anyway, going back. So, yun na nga. So, yung sasakyan daw, tawag dito, namataan na patungo sa direksyon ng Makati. Oo, sabi ni John Vic. Tapos, sabi, Remulla recounted the events surrounding the senator's departure from the legislative chamber at around 2:30 a.m. Okay, so approximately 2:30 a.m., May 14, three individuals descended into the Senate parking lot. The individuals were identified as follows. Okay, Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, and a Jane Doe. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Oo nga, kasi kung yung asawa ni Bato de la Rosa yun, siguro kilala din naman nila yung asawa ni Bato, di ba? So, malamang ma-identify. Hindi natin kilala kung sino yung babae. May baon pa kayong babae. Di ba? Sino ba yun? Sino yung babaeng yun? Sabihin niyo sa amin kung sino yan. Oo. Accessory din para siya. They boarded the white SUV confirmed to be owned by Senator Robin Padilla. They proceeded outside unimpeded and headed towards the Makati area at 2:32 a.m. as caught by the CCTV. Tapos, no additional footage is available to determine the vehicle's exact distance. Imposible naman yun. Dami-dami CCTV sa Makati, hindi nyo nakita. Imposible naman yun. Baka naman pwede nyo kausapin ang Makati LGU. Bigyan kayo ng kopya ng CCTV nila. Imposible yun, hindi nyo makikita. Dami-dami CCTV doon sa Makati. Kahit sa mga kanto-kanto, kahit nga doon sa kahit doon sa may bandang likod-likod yung papuntang yung Bendia, tapos yung pangalan nun, Onyx. yung Onyx Street, yung dire-diretso papunta ng Pedro Hill, daming CCTV doon. Oo. Imposible hindi matatanaw yan, hindi makikita yan. Imposible. Imposible yan. Ayan, sa may JP Rizal, yan. Imposible yun. Ayan, si MMDA pa, pwede rin pakuhaan ng ng CCTV yan. Ano ba naman yan? John Wick naman, no available CCTV? Imposible yan. Imposible yan. Oo, lalo Makati. Dami-dami dyan. Diyos ko naman. Tapos unknown pa yung babae. Ba't hindi yung tanongin sa Senate kung sino yung kasama niya? Diba? Hindi niyo tanongin sa Senate kung sino kasama niyang babae. Imposible hindi yan nakapasok eh. Imposible hindi kilala yan sa Senate. Kung bisita yan, malamang nakalog yan. Kung hindi bisita yan, kung empleyado yan, o di malamang kilala ng mga taga-Senate yan. Diyos ko naman. Unidentified, unknown. Diyos ko naman, John Vic. Gamit-gamit naman. Diba? Gamit-gamit naman ng konting dyan. Impluensya, konting utak. Oo, imposible naman yan. My goodness. Inumpisahan mo ng magpabita, di mo pa kinarir ng sagad-sagad. Diyos ko.
So, yan na nga. Oo, may warrant of arrest siya sa ICC. So, alam naman natin lahat yan. Oo. Kaya mga babayan, ang tanong dito is, at least ngayon, napatunayan na itinakas ni Robin Padilla si Bato de la Rosa. Ayan, di ba? Napatunayan na. Ayan na, oh. Itinakas ni Robin Padilla. Ang tanong, ano magiging liability ni Robin Padilla? Sa ngayon, wala pa. Sa ngayon, wala pa. We all know that. Wala pa yan. Iintayin natin, mga babayan, na magdesisyon ng Korte Suprema tungkol sa validity ng ICC warrant. Kailangan malaman natin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Are we obligated? Are we obligated to recognize the ICC warrant? Is it going to be valid? Lalo-lalo na sa mga kaso na nangyari nung panahon ng we are a member state ng Rome Statute. So, itong mga bagay na to, kailangan si Supreme Court na mag-decide. Kaya nga kanina, mamaya na nga, mapapaano na naman ako eh. I'm getting ahead of myself. Mamaya natin pag-usapan ng mas malalim yung Korte Suprema. Pero yun nga. So, Ken Reyes, mamaya sagutin natin yan yung obstruction. Mamaya. Going back. Ayun na nga. So, anong magiging liability ni Robin Padilla? We don't know. We don't know. Until the Supreme Court decides kung ano yung magiging treatment dun sa warrant of arrest, we don't know kung makakasuhan ng obstruction. Not just Robin Padilla, but also Alan Peter Cayetano. Aapil daw si Torion? Ano ba siya aapil? Wala pa nga yung main decision. Ano ba? Ano aapilan niya? Wala. Mamaya, pag-usapan natin. Huwag kayo mag-alabo tayo dyan, guys. Kalmahan natin. So, we don't know yet. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging liability dito ni Robin Padilla. As far as the law is concerned, wala pa. We don't know. Pero, nalan yung sinabi ko sa inyo na merong mga bagay na hindi illegal pero unethical. Tulad nung, yun, parang nasabi ko yata yun nung kay Franco Mabanta. Yung issue nung kay Franco Mabanta. Na hindi illegal na tumanggap ng pera si Franco Mabanta galing sa isang senador at dalawang senador at isang secretary ng ating gobyerno. Very controversial secretary. Hindi illegal 'yun. Lalo na pag nagbabayad siya ng taxes. At dineclare niya 'yun as legal income at binabayad niya yung taxes. Hindi illegal yun. Pero, is it ethical? Of course not. Hindi ethical yun. Madumi yun. Hindi ethical yun. Lalo-lalo na sa paggamit mo ng iyong impluwensya, pinapangsangkalan mo yung integridad ng Pilipinas. So, some things may not be illegal, but surely they are unethical. Nandito rin ho ngayon si Robin Padilla. Hindi illegal yung ginawa niya, for now. Hindi pa siya obstruction of justice, for now. For now. Hanggat walang decision ng Korte Suprema dyan sa status ng warrant, it is not illegal, it's not obstruction of justice because it is not yet a warrant or the validity of the warrant is still debatable. So, until masettle yun, wala. Pero, tama ba yung ginawa niya? Di ba hindi? Unethical pa rin. Senador ka kasi. Senador ka. Number one.
Hindi mo ginamit ang utak mo. Hindi, minsan nga kasi, mga kababayan, minsan kahit hindi mo gamitin ang utak, may konsensya ka naman eh. Hindi naman kailangan ng utak para isipin yung isang bagay, tama o mali. Di ba? Hmm. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi naman kailangan ng utak eh. Kailangan lang alamin mo ano yung tama at mali. Di ba? Hindi ba kailangan maging genius para alamin kung anong tama at mali? So, doon pa lang sa idea mga kababayan eh, na alam mong merong warrant. Tapos, kung talagang hindi nire-recognize ang validity ng warrant, ba't hindi kayo umalis ng nasa ayos? Di ba? Ba't di kayo umalis ng nasa ayos? Ba't hindi kayo nag-intay ng umaga? Di ba? Why did you escape? Sige, why did you leave with the cover of night as if nagtatago kayo? As if meron kayong nakakahiyang ginagawa. Oo. Kasi ganun ho yung nangyari. Alam niyo kung ako si Bato, let's say, meron akong ganyan, may warrant of arrest ako galing sa ICC, malabo naman mangyari sa akin yun kasi hindi naman ako terorista. Hindi rin naman ako politiko na naging enforcer ng war on drugs, di ba? So, malabo mangyari sa akin yun. Pero halimbawa lang, ako yung nasa posisyon ni Bato. Hindi ko nire-recognize yung warrant. Hindi ko nire-recognize yung validity ng warrant. Hindi ko nire-recognize yung anything about it. It's just a scratch paper. It has no power over me. It has no jurisdiction over me. Ano yung gagawin ko? Maglalakad ako palabas ng Senate. Maglalakad ako palabas ng Senate. Baka hamunin ko pa sila. Sige, arrestuhin niyo ako. Try niyo. No joke. Ganun gagawin ko. Alam niyo bakit? Kasi I'm making a statement. Gagawa ko ng statement. Walang kapangyarihan sa akin yan. Pinaglalaban ko yung karapatan ko. Walang jurisdiction sa akin yan. Pilipino ako, wala akong ginawang mali. Paglalaban ko yung karapatan ko. Hindi ako lalabas sa madaling araw at magtatago ulit for God knows how long. Kasi hindi ko nga nire-recognize yung jurisdiction eh. Kung hindi ko nire-recognize yung jurisdiction, bakit ako magtatago? Eh sabi naman ni Robin Padilla, nagtatago lamang si Bato de la Rosa sa mga kidnapper niya. Paanong kidnapper? Paanong kidnapper? Paanong kidnapper? Yung kay Rodrigo Duterte na merong valid warrant of arrest kaya nadala sa ICC? O, akala ko ba hindi valid yung warrant of arrest? O, akala ko ba hindi ba valid yung warrant of arrest? Ba't natatakot kayo? Diba? Ganun lang kasimple kasi yun eh. Sa akin kasi alam nyo mga kababayan, lahat ng yan, it's just it's just a matter of making the choice and sticking with it. Since you made your bed, you lie in it. Ganun lang kasimple sa akin kasi yun. So sinabi ko, kung ako si Bato de la Rosa, sinabi ko na walang kapangyarihan sa akin yan. Sige, fine. O walang kapangyarihan sa akin yan. Ilalabas ako dito, hindi ko mapipigilan. Hindi ko kailangan ng protective custody. Lalabas ako dito. Wala kapangyarihan sa akin yan. Kaso hindi. Ang ginawa nila ngayon, nagtatago sila. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin siya. Ngayon, walang maisagot yung mga taong tumulong sa kanya. Si Robin Padilla, tupi kay Mel Chanco. Si Amy, tingnan si Amy. Ito, si Baba Belo. Tingnan si Baba Belo. Tingnan nyo, ha? Ayun ganyan. Ang sinasabi po ng DILG, all evidence points that
Wala raw attack. Papunta po. Kuya, wag mo kasi. Kuya, wag mo. Wala raw pag-atake sa Senado. Okay. Ano po masasabi? Kuya. Oo, Rolex na lang. Okay, sorry. Sorry, pasensya. Can I just meet my... Magtitidan lang po. Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Sorry, pasensya. Sabi, Ano ngayon? Walang mukhang maiharap si Baba Bell. Wa-epek yung botox niya. Wala eh. Walang mukhang maiharap yung mga kasama niya. Diba kahapon, sabi ng DILG, eto daw si wala rong fire ang nangyari lang may shooting, may firing na naganap. Oo, apparently si Aplaska is firing at nothing. Oo, sabi ng DILG. Tingnan nyo ngayon sinabi ni Aplaska. So it's all. Sir, it's not- mini-maintain it's niyo ba not na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? Tatlo daw kasi sir. Warning shot isa lang. One lang. Shot lang, sir. And then, we are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think Yes, it's splice daw. not correct. what type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. But Splice daw so, eh. we will all... Pero ano yung nawala? Ano yung slice We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Bigyan nyo raw sila ng panahon mag-edit, guys. Kailangan pa raw nila mag-splice ng video. Alam nyo, sa sobrang katangahan nitong plano ni Alan Peter Cayetano, sa sobrang katangahan niya, baka nakakalimutan niya ang CCTV may timestamp sa itaas. Hindi mo kailangan mag-splice. You will edit. I-edit mo yun. Siyempre, yung same timestamp sa isang camera, ipapakita mo rin sa ibang angulo. Diba? Pero same timestamp yun. Hindi splicing ang tawag doon. Hindi splicing ang tawag doon. Editing ang tawag doon. May timestamp yun eh. Ang ganda nga nung sequence ng ginawa ng DILG eh. Di pala DILG, ng PNP. Ang ganda nung sequence niya eh. Kompleto eh. Di ba? Simula alas 5 hanggang alas 9 yata o hanggang alas 8. Tuloy-tuloy. Di ba? O ngayon, walang maiharap na mukha ang Senado. Walang attack na nangyari. Anong sinasabi ni Amy? Wala. Mananakbo. Gusto umiwas sa press. Nung una, paawa. Nag-livestream pa. Ano ba yan? Ina-atake na kami dito. Uhulihin na ba kami? Ganun na ba ang gagawin sa amin? Oo, ganun na ba? Nakakatakot naman. Anong tipaklong. Ngayon, wala. Na nga. Nangyari. Diba? Ano nangyari? Ano nangyari doon sa nakakatakot naman? Alam naman eh. Yato. Tapos ngayon sasabihin wala kayong ngayon wala kayong masabi. Sasabihin ni Aplaska, in-splice yung video to fit their narrative. Sige nga, anong edit gagawin nyo? Gusto ko makita talaga yan. Seryoso, no joke. Gusto ko makita yan. Gusto ko makita talaga yan. Kompleto eh. Yung timestamp eh. Kompleto yung video. From every hour, kompleto siya. Oo. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 or alas 9 ng gabi yata yun. Kompleto siya. Sabihin, spliced. Utak mo yata yung na-splice eh. Oo. Pero mga kababayan, feeling ko kaya sinasabi yun ni Aplaska kasi kinakabahan siya dito. Kaso ang inaasahang haharapin ni retired General Aplaska.
Magandang hapon sa June, sinabi ng CIDG na paglabag sa Republic Act 11917 o yung tinatawag na the Private Security Services Industry Act. Ito'y dahil ang paggamit ng baril ng USAA ay sumasailalim daw sa implementing rules and regulation ng RA 119. Yung timestamp po. 9:45. 9:45, 7:45. Oh. PM. TNC. May hawak pa siyang mahabang Scorpion. That's easy. 917 na sinasabing dapat i-observe muna ang 6 na stages bago gumamit ng lethal force at hindi daw kasama doon ang paggamit ng warning shot. June, ang paglabag sa Republic Act number 11917 o yun yung the Private Security Services Industry Act ay may penalty na 50,000 hanggang 5 million pesos at cancellation ng lisensya at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 20 taon depende sa bigat ng ginawa. Ang dating is what we are being attacked when in fact walang atake po sa inyo. There was no attack. Ang Walang impression inaatake sa inyo. na dumating is ang daming mga may lumulusob na wala pong lumusob. In fact, malinis po yan. Walang dapat ipagtanggol dahil walang pag-atake na naganap sa Senado. Ito ang pahayag ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Police Major Robert Alexander Morico II kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay General Morico, walang dahilan para gamitin ni suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca ang kanilang mga baril kaya maituturing na paglabag sa rules of engagement ang ginawa nilang pagpapaputok ng baril. Use of force, yung paggamit po ng baril Sa lawful officer pa yung binaril. is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot. Base sa investigasyon ng CIDG, hindi mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang nagbabarena sa pinto ng GSIS building, kundi maintenance personnel umano ng gusali. Naiwasan din sana aniyang hindi magandang senaryo kung nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa magkabilang panig. This is where the miscommunication started. Yung building maintenance manager, si Maria Lourdes Kinala, and the security officer, si Officer 2 Luis Dexter Cruz ng GSIS, coordinated with the Senate Building Maintenance and General Services, Engineer Daniel Esteban, that they will be conducting a reinforcement ng pinto sa kabila. Baka makaabala po sa inyo. So they were told, ang Senate Building Maintenance was told na, may gagawin kami mga repair works. We have already subpoenaed si Engineer Daniel Esteban. Unfortunately, yung mga taga-Senate, hindi kasi pupunta pa po. But we will be... See? Sinupinan na sila, ha? Sinupinan ng CIDG yung Senate, ha? Wala pumupunta. Sira ulo, di ba? Yan yung kalala, mga kababayan. Imagine. I'll stop there kasi mahaba yung oras natin. Imagine, sinupina yung CCTV, hindi binigay ng Senate. Sinupina ng Senate ang USAA, hindi rin pumunta ang USAA. All of these things are happening dahil isang Duterte senator yung nakaupo bilang Senate President. See? Yan yung kawalang hayaang Duterte. Pati mga taon, pati mga supporter nila, nagiging katulad nila. Si Sara Duterte, kailan pumunta ng investigation? Never, di ba? Case in point.
goes to show, mga babayan, kung bakit bumabagsak ang kredibilidad ng Senate. Maliban sa mga senador na involved sa flood control, dumagdag pa to, itong kay Alan Peter Cayetano. And all of this because they're protecting a DDS senator. Kaya rin nila kailangan protektahan yung DDS senator kasi pinilit nilang pumunta ng Senate para tanggalin si SP Tito Soto. Bakit? Mag-i-impeachment na protect the Queen. Diba? Konektado lahat yan, mga babayan. Pansin nyo? Mag-i-impeachment na. Kailangan protektahan ng Reyna. So, paano mapoprotektahan ng Reyna? Kailangan tanggalin si SP Tito Soto. Para siya tatanggalin, kailangan magkudeta. Paano magkukudeta? Meron na tayong 12, kulang na lang ng isa. Kailangan pumunta si Bato. Anong ginawa ni Alan Peter Cayetano? Si Bato mismo ang nagkwento. Nakiusap sa kanya, pumunta ka dito, ako bahala sa'yo. Pumunta. Natanggal. Si SP Tito Soto, napalitan na Alan Peter Cayetano, nag-implement ng warrant of arrest. Si Alan Peter Cayetano, because he has the flair for the dramatic, nag-imbento ng sitwasyon. Nag-stage ng kunyaring shootout. See? Ang root cause niyan, mga kababayan, politika. Ang root cause niyan, protektahan si Bato de la Rosa. Ang root cause niyan, protektahan si Sara Duterte. See? Demonyo talaga ang mga Duterte, guys. Pag ikaw pumayag ka sa kagustuhan nila, dire-diretso na yan. Parang sakit. Para silang sakit. Hindi sila maganda para sa bansa. Kailangan sa kanila tinatanggal talaga. They're a cancer in Philippine society. And they should be removed. They should be excised and exorcised from Philippine society. No joke. And ngayon, kaya bagsak ang pagtingin ng mga tao sa mga senador. Bagsak ang tingin ng tao sa mga institusyon na sumusuporta kay Sara Duterte. Tulad ng Supreme Court. With all due respect to the Supreme Court, pero alam naman natin, nasira kayo dahil pinotektahan niyo si Sara Duterte sa impeachment. And it is what it is.